Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Na makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay name. Ngayon ay ating ginugunita ang banal na pangalan ni Jesus. May kapangyarihan sa isang pangalan. Ang pangalan ay higit pa sa isang taguri. Sa kultura ng mga Hudyo at ng ating pananampalataya, ang pangalan ay may lalim. Ito ay identity, mission, pagkakakilanlan at bukal ng presensya. Sa Ebanghelyo ngayong araw ng paggunita sa banal na pangalan ni Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataong magnilay sa isang salita na may bigat na di matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Pangalan. Isinalaysay sa Ebanghelyo ni San Lucas kung paano matapos makita ng mga pastol ang sanggol na si Jesus, sila'y nagbalik na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At wika ni San Lucas sa 8 araw ay tinuli ang sanggol at pinangalanan siyang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Isang simpleng detalye sa kwento, ngunit sa likod nito ay naroon ang kabuuan ng ating pananampalataya. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Sa bawat pagbigkas natin ng kanyang pangalan, tayo ay nagpapahayag ng pananalig na ang Diyos ay kumikilos, nagliligtas, nagpapagaling at nagpapalaya. Kaya't hindi ito basta pangalang isinulat lamang sa aklat ng kasaysayan. Ito ay buhay na salita, buhay na katotohanan, at buhay na Diyos. Sa kontekstong pastoral, napapanahon ang pagninilay sa salitang pangalan lalo na sa mundo ngayon kung saan ang pangalan ay ginagamit minsan para sa karangalan, sa kapangyarihan, sa pagpapayaman at pagkilala. Marami ang naglalakad sa mundong ito na bit-bit ang pangalan, ngunit walang saysay ang nilalaman. Maraming pangalan ang sikat, trending, may parangal, ngunit kulang sa diwa ng tunay na paglilingkod at kabutihan. Pero sa kabilang banda, may mga taong tahimik, hindi kilala, walang posisyon, ngunit ang kanilang pangalan ay nakaukit sa puso ng Diyos at ng mga taong kanilang natulungan. Sa bawat simpleng ina na nagsasakripisyo para sa anak, sa bawat ama na nagsusumikap para sa pamilya, sa bawat guro, doktor, pari, madre o simpleng trabahador na ginagawa ang kanyang tungkulin ng may katapatan, ang kanilang pangalan ay nagbibigay ng liwanag. Ang tanong sa atin, ano ang nilalaman ng ating pangalan? Kapag narinig ng iba ang pangalan natin, anong alaala o pakiramdam ang naiiwan? Tayo ba ay nagpapakilala kay Kristo sa pamamagitan ng ating pangalan? Ang banal na pangalan ni Jesus ay paalala na ang ating pagkakakilanlan ay hindi lang kung sino tayo, kundi kung kanino tayo nabibilang. Sa binyag, tayo ay tinawag sa pangalan. Tayo ay tinatakan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang ating pangalan ay nakaugat sa Diyos.
Kaya't ang ating pagkilos ay dapat naaayon sa kabanalan ng pangalan ng ating Panginoon. Sa araw na ito, itinuturo rin sa atin ang kapangyarihan ng panalangin sa ngalan ni Jesus. Sa tuwing tayo ay naliligaw, natatakot, nasasaktan o nahihirapan, ang pagsambit ng Jesus ay sapat upang magbigay liwanag at lakas. Minsan, hindi natin alam kung ano ang ipapanalangin, pero sa simpleng sambit na Jesus, ang langit ay nakikinig. Bilang pagtatapos, huwag nating sayangin ang pangalan na ibinigay sa atin bilang Kristiyano. Sa bawat araw na isinusulat natin ang kwento ng ating buhay, sikapin nating sa huli, kapag tinawag ang ating pangalan sa harap ng Diyos, maririnig natin ang kanyang salita. Magaling, mabuting alipin, halika at pumasok sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Mga kapatid, sama-sama tayong magnilay. Kapag narinig ng iba ang ating pangalan, naalala ba nila si Kristo sa atin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal mong pangalan ay ilaw sa dilim ng aming buhay. Sa bawat pagbigkas ng iyong pangalan, kami ay naalala ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Linisin mo ang aming mga puso upang ang aming pangalan ay maging salamin ng iyong kabanalan. Iukit mo ang iyong pangalan sa aming diwa at tulungan mo kaming mamuhay na karapat-dapat sa iyong pagtawag. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.